Magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil papasok tayo sa Friday the 13th. Isa po itong special episode, no, na tatalakayin natin. Kukuha ako dito ng 3. At general reading ito, i-discuss ko yung sa pera, sa kalusugan, sa relasyon, no, sa pagsasama. Ito yon, kukuha muna tayo dito ng 3. Sa gustong mag-book ng full private reading, sa gustong magpa-ritual, sa gustong magpa-cleansing, gawin nyo na po kasi Friday the 13th. Diba? So, unang card, kuha tayo. Pangalawa. And pangatlo. Okay? So, tabi muna natin yan dyan. Yung unang lumabas is you're my soulmate. So, ibig sabihin, related ito sa soulmate. Diba? Kasi sinabi dito, it must be written in the stars because you're most, ano ba to? Definitely are my destiny and we belong to each other. Tapos yung pangalawa is sinabi, let me go. Diba? And then yung pangatlo is missing you. Ngayon, dito tayo. Napansin niyo magkakulay sila. 'Di ba? Una nating pag-usapan is yung relasyon mo sa pamilya, sa katrabaho, sa kaibigan, sa kaklase. Kasi yung soulmate, hindi lang naman siya soulmate na sa pag-iibigan eh. Posible kayong maging soulmate dahil magkasundo kayo, or probably siguro naging magkaibigan na kayo or magkaklase kayo simula pa nung unang panahon. Ngayon, alam naman natin na hindi lahat ng magkakaibigan ay magkasama habang buhay. Kasi yung iba kailangan talagang umalis, kailangan magtrabaho, kailangan maghanap buhay kasi hindi naman pareho ang estado sa buhay. Pero ando doon yung nami-miss nyo ang isa't isa. 'Di ba? Kaya nga siguro maraming nai-schedule na gathering, lalong-lalo na kung nag-abroad yung isa, tapos pauwi, 'di ba? Ayun na 'yon. Dito tayo mag-focus sa love life. Kasi ito yung pinakamaraming problema. Ito yung punot dulo ng maraming problema. Kapag alam mo na soulmate mo yung tao, or sabihin natin hindi mo talaga lubos maisip na soulmate mo siya, pero ito yung tipo ng tao na kahit ilang beses kang magpalit ng karelasyon, iba siya, iba yung dating niya, siya yung namumukod tangi na kahit ilublob mo yung sarili mo sa atensyon sa iba, hindi mo siya makakalimutan at ang dami mong naaalala araw-araw. Pero hindi mo siya isang sitwasyon ibibigay ko sa inyo. Isang tao na isang lalaki, halimbawa, isang lalaki nagmahal. Pero hindi niya kayang tapatan or hindi niya kayang ang tawag nito, tumbasan yung pagmamahal ng babae sa kanya. So, imbes na ipaglaban niya yung pagmamahal na yun, lumayo siya. Ito yung kalagitnaang card. Nung lumayo siya, makalipas ang ilang buwan, ilang taon, dito niya naramdaman na namimiss niya yung taong yun. Dito niya, sa panahon na nagkalayo sila, dito niya na naaalala lahat kung paano niya sinayang yung pagkakataon na maipadama, masabi, maipakita, no? Maipadama doon sa tao na kung gaano siya kahalaga. Kasi merong mga tao na hindi nila kayang sabihin ng harapan. Hindi rin nila kayang ipakita o ipadama sa'yo yung totoong nararamdaman nila. Kasi may mga tao na
pilit nila ikinukubli ang katotohanan. Tapos meron ding mga tao na kapag hindi na nila kaya yung nararamdaman nila, sobra kanilang mahal or sobra kanilang gusto, imbes na sabihin nila sa'yo, kusa silang lumalayo. Kasi kanya-kanya silang dahilan eh. Pero may mga taong ganyan. Yung iba naman, yung ba sigurong, alam niyo yung gap sa buhay. Kasi, kalimitan, yung pumapasok sa isipan is, minsan masyado siyang matalino para sa'yo. Minsan masyado siyang mayaman para sa'yo. Minsan din papasok sa isipan mo, baka darating din ng panahon, paghihiwalayin din kayo ng magulang kasi langit at lupa, di ba? And then, yung pinaka-worst kasi na dahilan, kaya hindi mo siya pwedeng mahalin or hindi mo siya kayang ipaglaban or hindi mo siya pwedeng ipaglaban kasi committed ka or kasal ka sa iba. Yun yung pinakamasaklap doon. Na kung kailan mo natagpuan yung taong totoong nagmamahal sa'yo at magmamahal habang buhay, sa mali pa talagang pagkakataon kasi nakasal ka sa maling tao. So, ito yung mga barriers na lumalabas dito. Tignan natin yung baba ng deck ha. Yung baba ng deck is sinabi niya, I'm sorry. So, ibig sabihin, alam niyang nasaktan ka niya sa pag-iwan niya sa'yo. And then, yung likod, you're mysterious. Ito yun, di ba? Ito yung mga bagay na hindi niya matanggap, kung naalala niyo yung sinabi ko, hindi niya makaya yung bugso ng damdamin. Alam niyo kung ito yung punto ng buhay na minahal mo yung asawa mo. Pero hindi mo kayang i-explain yung saya at yung nararamdaman mo sa taong ito na soulmate mo. Na kahit saan ka mapunta, kahit anong gawin mong pag-iwas, bumabalik ka dito. Dahil hindi mo alam na misteryoso. Kaya siya dumating sa buhay mo, hindi dahil paglalaruan ka or hindi dahil talikuran ka. Kaya siya dumating sa buhay mo para matauhan ka na minsan yung tao palang pinakasalan mo ay hindi ang taong nakatadhana para sa iyo. Na kailangan mong aminin sa sarili mo na nagkamali ka. At kailangan mo ring aminin sa sarili mo na nagmahal ka ng todo, nagmahal ka ng lubos, nagmahal ka ng wagas sa taong wala namang ginawa kundi minahal ka din. Kasi wala namang tao, eto na nga, sa lahat na nagiging clients ko, walang tao na ayaw nilang hindi sila mahalin. Alam mo yon, kasi lahat ng tao naghahangad na matagpuan nila yung taong magmamahal at tanggap sila ng buo. Yung tanggap sila hindi dahil sa kagandahan, kagwapuhan, yung tanggap sila hindi dahil sa yaman o sa karangyaan ng buhay o sa kung ano paman, kundi yung tanggap sila bilang sila. Ito yun. So sana mai-enjoy ninyo. This is our Friday the 13th, a special reading po natin ito, general reading po natin. Kasi magiging busy po tayo later on hanggang bukas. So sa gustong mag-book ng full private reading kasi maganda yung Friday the 13th, message lang po kayo. At sa gustong magpatanggal ng barang kulam, sumpa at gayuma, message lang din po kayo. Okay? So maraming salamat po sa lahat na sumusuporta at sa lahat po ng referrals. Naway gumanda pa lahat ang pamumuhay natin, lalo na sa larangan ng pag-ibig. Magandang gabi po.